Hey guys, welcome back sa channel ko, no? So, ito yung follow-up dun sa video ko sa Project Nissan Sentra. So, na-mention ko doon na papalitan ko yung alternator. Hindi pa siya sira pero gusto ko siyang palitan. Siyempre, ayoko siyang masira in the middle of the road. May stranded ako. Pero for the meantime, sabi ko, kailangan may voltmeter ako. Dati wala akong pakialam eh. Ngayon ko na-realize, no, pag luma ang sasakyan mo, kailangan mo ng voltmeter. Kasi hindi mo alam kung kailan bibigay yung yung battery mo, yung radiator, yung alternator. So, eto siya, no? Gusto ko sana yung direct na magtatap ako sa battery direct dito kaso wala akong lugar para paglagyan dito. Yan ang power kasi ang nito, side mirror, tas dito sa ilalim naman meron siya yung sport mode, may eco mode, wala nang space diyan para mag-drill ako. Dito naman meron siyang buttons for heater, so kahit pa paano upscale tong kotse na to kasi may heater leather na tapos may heater pa, no? So wala akong mapaglagyan. Sabi ko saan ako magbubutas para dito nakakapanghinayang naman sirain dito para lang ilagay yung voltmeter. So start natin siya. Maganda pa rin siya walang ilaw sa dash maliban sa TPMS sensor. Okay, wala pang problema So wala talaga akong paglagyan ng voltmeter. Ang hinahanap ko nga yung voltmeter na ilalagay dito sana. Wala pa akong makita. So for the meantime guys, ito may binili ko sa Amazon. Try natin. Yan. So nakita ko to sa YouTube Install voltmeter daw in 2 seconds. Yung pala bumibili lang ng ganito. Pasensya na yung kamay ko madumi. Nag-plug ako ng may na flat to may tornilyo nung nag-camping kami. Come on baby. Ano to? Patayo. Ayaw ng isang kamay. Yun. Sige natin tignan nga natin kung maganda to. So kahit pa paano nung 2013 itong Sentra na to ibig sabihin high end na rin. High end kasi hindi siya yung basic na base model. So ayan, ultimo yung cigarette lighter nakatago. Yan. So lagay natin to. Tingnan natin Yun. 13.4. Maganda pa Maganda pa yung alternator nito. 13.3, tumatapa ako ng gas mo, 13.4. Maganda pa, no? Kasi ano ba yung sabi? Pag 12, patay na yung battery mo, no? So, kailangan mas mataas sa 12 ang binibigay niyang kuryente para mag-charge. Mas confident ako. Although pag dito hindi siya ganun ka-accurate, no? May difference ng point something. So, I don't know, 13.5 or 13.6 bumababa, nagkakarga 12.6. tingnan natin, hindi ako tatapak ng gas 12.5. Dapat hindi siya nagfa-fluctuate. 12.4. ako, delikado. So yan ang advantage pag may voltmeter ka. Makita mo yung yung kuryente mo. Kung bumababa, tumataas. Kung nagfa-fluctuate, eto bumaba. Initial starting niya is 13 point something. Ayan, umakit na ulit. Siguro nakargahan niya yung battery. Yan, umakit na. No? So okay okay pala. Yan, 13.1. Tignan natin So plano ko talaga maglagay ng dedicated na voltmeter. Wala na akong paglalagyan wala nakakano naman magbutas kung saan out of place, di ba? Out of place. So dito lang maganda talaga. Yan, balik na tayo sa 13. Ba't bumaba kanina? Ba't kaya bumaba kanina? So dapat hindi siya magfa-fluctuate dapat di siya magpa-fluctuate. Ano yung gumamit ng kuryente?
Yan, so far. May naisip pa ako eh. Maglalagay ako dito ng extension. Yung extension ng cigarette lighter. Kasi pag hindi ko naayos yung TPMS sensor nito, maglalagay ako ng TPMS dito, monitoring dito sa side. Ayoko sana maggawin yun eh. Kasi sa gabal, tsaka baka masagi lang. Pero yan. Okay. So steady na tayo, 13.4. Ayan, 13.3, 13.4. Tabakan ko yung gas. Buksan natin yung radyo, pero tatanggalin ko yung sound. Yan, radyo 12.7, 12.6. Buksan ko yung ilaw. Yan, naka-ilaw tsaka naka-fog light. 12.4. Nasa danger zone na tayo, nakakakabahan na ako niyan. So maganda talaga na may voltmeter ka, no? 12.8, 12.7. Okay, ayan, naging stable na siya. 13.1. So naka-on ang radyo, hindi ko lang yan yung sound para hindi tayo makopyright. Naka-on ang ilaw tsaka fog lights. Ang bumalik na tayo sa 13.4. Matakbo lahat yan, matakbo. Yan, ilaw, fog lights. 13.4. Okay. Sige, sama mo na dito. May mga ilaw natin dyan. 13.3, 13.4. Yan. So yung mga experts dyan, comment down below. Ano sa tingin nyo? Dapat na mapalitan yung alternator nito o okay pa? Okay pa. Hindi ko alam Sabi ko, kasi paalis ako ng ng 29 May 29. Gusto ko sanang gawin yon pagbalik ko na. Sabi ko, makakalusot pa naman siguro. Yung mga ganyan lang na voltage. Ito muna, at least mamamonitor ko. Malaking tulong to Plus sabi ko nga hindi to accurate, no? Kasi may bawas na pagdating dito sa cigarette lighter. Baka 13.5 yan 13.5 siguro yan, o 13.6. May bawas ng konti. Kasi marami ng dinaanan. Mas accurate pagka direct sa battery. So yan, 13.4 tayo. Tumatakbo ang radyo. Inano ko lang yung sound, minute ko lang. May headlight, fog lights, at saka dome lights dito sa loob. Ano pa ba? Wala na. Mga electrical ng kotse. Baka gusto nyo pati heater. Wag na. Ayoko mainit ang panahon. Sa tingin nyo mga bossing, mga idol, nagbablog mga idol, sa tingin nyo dapat na papalitan yung aking alternator o okay pa yan? 13.4. Ang pagkakaalam ko, hindi ako expert wala pa akong experience sa electrical no? Alam ko pagka yan, pag tinapakan mo pala yung gas, dapat tumaas siya. Sabihin, kasi pag ni-rev mo, yan 13.5. Okay. Ang babantayan mo lang yata dito pag nagfa-fluctuate or pag bumababa. Pero yan, pagka tinatapakan ko yung gas, umakit din siya 13.5. Yan. Mga idol, sa tingin nyo, okay pa ba yung alternator ko? Nakabukas lahat ang tulong nito. And sa tingin nyo, hindi ko na kailangan maglagay ng direct. Wala kasing space dito sana gusto ko gusto ko nang palitan to kasing stereo na to kaso sayang, orig stock. Binu-bluetooth ko na lang yung meron na lang ako gumagamit lang ako ng ng USB. Yan dito. Andiyan yung USB ko, andiyan yung mga kanta ko. Yung mga kanta ko. Tapos ito yan, Bluetooth transmitter. Yung anak ko yan yung ginagamit niya. Bihira naman ako mag-Bluetooth dito sa kotse. No? Ayan, balikan natin. 13.4 pa rin, 13.3, 13.4. So ayan guys, pagka na-realize ko rin talaga pagka lumang sasakyan, dapat babantayan mo yung voltage. Kasi hindi mo alam kung kailan bibigay yung alternator or battery or magka-problema ka sa battery.
Yan, hindi naman siya nagpa-fluctuate, oh. Stable naman siya sa 13.4. 13.3. Pag tinapakan ko yung gas, magti 13.5. O yan, tatapusin ko na yung vlog na to, no? Let me know what you think. No, importansya ng voltmeter, lalo sa mga old cars. Plus yung mga expert dyan, sa tingin nyo okay pa alternator ko? Mura lang to, $11 lang to, no? Sa plug and play. That's it guys, thanks for watching. Bye.